Hello everyone! Narito po si Len para sa ating ika-108 day na ating sharing ng devotion video. And ayan, thanks God. Although naging medyo busy tayo ng umaga dahil nga nag-general cleaning tayo habang wala ang ating mga amo dahil syempre may mga iniwanang mga notes na dapat natin gawin. But syempre ginagawa natin ito with the best that we can and with the strength na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos para matapos ito. And ayan, ngayon ay oras na natin para magbulay-bulay ng salita ng Diyos at huwag natin kakalimutan palagi ang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa mga ipinagkakaloob sa atin na mga biyaya. So let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon na dumadalangin, nagpapasalamat at pinupuri ang inyong dakilang pangalan Panginoon, na anuman ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin Panginoon, gaano man ito kabigat na mga problema o pasanin, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na paggagaanin niyo ito, Panginoon, sapagkat kayo ang nakapagpapagaan at nakapagpapaalis ng mga bigat na aming mga pinapasan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming magiging pag-aaral na inyong salita, Panginoon, ay laging kayo ang aming napapapurihan, napapasaya, Panginoon, napapangiti, at kayo din ay natutuwa sa aming mga ginagawa, Panginoon, na ito dahil ginagawa namin ang inyong Great Commission, Panginoon, that go and make disciple of all nations, Panginoon. At syempre, hindi po ito magiging posible, Panginoon, kung hindi dahil sa mga taong willing or nagnanais, Panginoon, na mapakinggan at mas lumalim pa ang pagkakilala at relasyon sa inyo, Panginoon. Wala pong ibang makakagawa nito sa bawat isa sa aming Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon. You have the authority, you have the power, Panginoon, at kayo ang nakakakita ng kahit nasa kaibuturan ng aming puso at isip, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, ay maging bukas ang isip at puso at espiritu ng bawat isa, Panginoon, na bawat kapahayagan ng inyong mga salita, Panginoon, ay kanilang nanamnamin, Panginoon, at papakinggan ng mabuti, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat palagi po sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na pagtubos sa aming kasalanan, sa kabila ng kami ay hindi karapat-dapat dahil kami ay have fall short for your glory, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa inyong grasya, habag at pagmamahal sa amin, Panginoon. Kaya kami ay nakakatayo, Panginoon, at malayang makapagpahayag ng inyong mabuting balita sa aming kapwa, nang sa gayon, Panginoon, ay matulungan din sila na mas mapalapit sa inyo, Panginoon. Salamat din sa paglukob ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin sa bawat araw, Panginoon, sa paglakad namin from glory to glory, Panginoon. Kayo po nawa ang aming laging maitaas, Panginoon, at hindi ang aming sarili at ang aming sariling kakayahan, Panginoon, na ipinagkaloob nyo. Ngunit kami ay laging mananangan sa inyong kapangyarihan, Panginoon, sa karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, at sa lakas ng loob na ito ay maipamahagi sa iba, Panginoon, sapagkat ayaw po namin, Panginoon, na sa oras ng pagsusulit sa inyo o pagre-report ng mga ginawa namin dito sa mundo, Panginoon, ay wala kaming maipresentang bunga o pinaggamitan namin sa inyong maipinagkaloob sa amin sa mabuting pamamaraan, Panginoon. Kaya muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan na yung buktong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung sinasabi sa Lucas 19:30. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Message, at ito nga daw ang iniutos ni Jesus sa isinugo niyang dalawang alagad, na pumunta daw ang mga iyon sa nayon, dahil kapag pumasok daw ang mga iyon doon, ay may makikita ang mga ito na batang asno na nakatali. Wala pa daw kahit sinong nakakasakay doon, kaya pinapakalagan iyon upang dalhin kay Jesus. Application, gaya ng inihula ni Propeta Isaias, hindi kabayo gaya ng mga haring makikipagdigma ang sasakyan ng tagapagligtas, kundi isang batang asno na wala pang ibang nakakasakay. At iyon nga ang ipinapakuha ni Jesus sa mga sugo niyang alagad. Dahil ang nakasakay o sumasakay daw na hari sa isang batang asno ay maghahari na may kapayapaan. At iyon naman ang ginawa ni Jesus. Nagdulot siya ng kapayapaan at kalayaan ng lahat ng tao mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Dahil gaya ng batang asno na iyon,
tayo din ay nakatali, kaya kailangan natin ng magkakalag ng tali ng gawa ng kaaway o demonyo, at iyon ay si Jesus, ang kordero na bugtong na anak ng Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, kung titignan natin tong eksena na to, di ba, na kung saan nire-representa nga na pwede din nating isipin or masabi na yung batang asno na yun ay maaari ding pagpapahayag na yun ay ating Panginoong Yesus, di ba? Dahil kung iisipin, kung si Maria ay virgin nung ipinagbuntis niya at pinagdalang tao niya sa banal na espiritu, ang ating Panginoong Yesus, dito naman ito ay batang asno na wala pang ibang nakakasakay. So that means virgin pa rin ang asno na ito. Pero ito ay maaari ding magrepresenta sa ating Panginoong Yesus dahil siya nga ay walang bahid dungis, 'di ba? During that time nang siya ay maghari at siya ay ipagkanulo at mapako sa krus, ay siya ay batang-bata pa rin at the age of 33 years old. So, doble tres ang ating Panginoong Yesus, di ba? So, doon, ang pwede na maging representation ng pagkakatali ay, di ba, ng ating Panginoong Yesus na kordero ng Diyos na walang bahid ng kasalanan, ay kailangang mapako sa krus. Kumbaga, kailangan siyang mamatay dahil yung mga kasalanan natin ay kailangang malipat sa Kanya at siya yung maging puno ng kasalanan na kinuha niya mula sa atin, di ba? So, para tayong mga tao ay maging walang kasalanan na, pinalaya na sa kasalanan ng ating Panginoong Yesus na ang umako ng kasalanan nating lahat, at yun ay kasama niyang napako sa krus, di ba? So, alam naman natin na ating Panginoong Yesus makalipas ang 3 araw, kagaya din na inihula sa mga kasulatan, na pagkatapos nga na 3 araw, siya ay muling mabubuhay, na ibig sabihin ay napagtagumpayan na niya ang kamatayan at kasalanan. So, natupos na tayong lahat. Dahil, di ba, nung nangyari naman yun sa ating Panginoong Yesus, ay wala pa tayo dito sa mundo. Di ba? So, ang sinasabi nga na pagpapatawad ng ating kasalanan ay mula sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. So, lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na dahil sa pamamagitan ng pagtubos ng ating Panginoong Yesus. Pero syempre, mas mararamdaman mo lang ang pagligtas ng ating Panginoong Yesus once na tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas at naghahari na siya sa iyong puso, isip at sa iyong kaluluwa, di ba? So, ayan, yung second naman na pwedeng pagkakaunawa dito is yung batang asno. Ayan, ay maaari ding mairepresenta na tayo ng mga tao, di ba? So, ito ay nakatali. So, tayo din nakatali, nakaposas, or meron tayong harang para makalapit sa ating Panginoong Diyos. Pero, kailangan ay kalagan ang tali na yun. Yun nga ay ginawa na ating Panginoong Yesus na siya ay naging susi para, halimbawa, kung nakaposas ka, di ba, susi, para mabuksan ang posas. Kung ikaw naman ay nakatali or nakakadena, di ba, ang magkakalag din ng kadena na iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, para muli ay makalapit tayo at magamit tayo ng ating Panginoong Diyos para sa kanyang dakilang layunin, di ba? So, ayan nga, syempre, dahil nabubuhay pa tayo dito sa mundo, puno pa dito ng mga problema, pagsubok, kahirapan, sakit, at lalong higit ang pinakakinatatakutan ng lahat, ang kamatayan. Pero, dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus dun sa krus, ay hindi na tayo matatakot kahit tayo man ay kunin na ng ating Diyos dito sa mundo. Kumbaga, mapayapa nating maibibigay ang ating buhay, especially kung naipamuhay natin ito ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, di ba? Na kung saan ay haharap tayo sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa ating panalangin na ayaw natin na humarap tayo sa ating Panginoong Diyos na kapag tinanong ka, "O anak, ano ba ang ginawa mo sa mundo? Sa buhay na ipinagkaloob ko sa'yo." Ano ba? Nabuhay ka ng 50 years old, di ba? So, golden birthday, di ba? So, mahaba-haba na ring mahaba-haba na ring taon na ipinamalagi mo dito sa mundo, di ba? Pero kung ang sasabihin mo, parang, di ba, mahihiya ka na sasabihin, "Ay Lord, wala po akong ginawa, kumain lang po ako, natulog, nag-aral, or, di ba, nag-games sa cellphone," di ba? So, nakakahiya naman kapag ganun yung sinabi natin sa ating Panginoong Diyos, di ba? Baka imbis na papasukin tayo sa kanyang kaharian, ang mangyari pa sa atin, "Ay, hindi ka pala dapat dito, dun ka pala dapat sa sa lugar nila Satanas at ng kanyang mga kampon," di ba? So,
'di ba? Nandun ka na nga tapos biglang lalagapak ka pa or babagsak ka pa. So, 'di ba? Habang nandito tayo sa mundo, ito na nga yung ano natin, training ground, 'di ba? Na kung saan dito tayo hinuhubog, kung saan tayo at ano yung magiging destinasyon natin sa kabilang buhay, 'di ba? So, kung ang ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, kampante ka na talagang sa kaharian ng Diyos ang punta mo. Pero karamihan naman kasi sa atin pag tinanong, halimbawa ba kapatid, kapag mamamatay ka ngayong oras na to, sigurado ka ba na sa kaharian ka ng Diyos or sa langit ka mapupunta? So, di ba, syempre may iba, pwedeng sabihin na oo, pero sa loob nila, ano nga kaya? Saan nga kaya talaga ako mapupunta, di ba? Kasi syempre, ikaw sa sarili mo yung makakapagsabi nun. Kasi nga, ikaw yung namumuhay sa buhay mo, di ba? Ikaw ang nagdidesisyon sa sarili mo, di ba? Pero kung hinayaan mo na ating Panginoong Diyos at ang kalooban niya yung mangyari sa iyo, ay nakasisiguro ka na nasusunod mo at nagagawa mo yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. 'Di ba? Sabi nga, sa isang tao kapag may kasalanan ka, takot ka, 'di ba, na mahuli ka, especially kapag pinakatinatago-tago mo. Pero kapag nalaman na nung pinagtatago, ba kunyari asawa mo, 'di ba? 'Di ba? Nagiging hinala niya na meron kang kabit, o 'di ba? Sa una, syempre, tinatago-tago mo talagang bawa cellphone, talagang lahat ng mga conversation or pag-uusap or tawagan, tatanggalin. Tapos aalertuhan mo yung kapit mo, huwag kang magtatawag sa akin mga ganitong araw, ganitong oras, dahil baka yung asawa ko yung makabasa, 'di ba, ganyan. Pero kapag nalaman na ng asawa mo na meron ka palang kabit, 'di ba? Syempre sa una, may reaction nun, magagalit talaga. 'Di ba? May iba, yun nga, umaabot sa demandahan, hiwalayan. 'Di ba? May iba naman umaabot talaga sa episode na pag halimbawa naaktuhan niya yung asawa niya or yung kabit is either ipapakulong or worst, pwede niyang reasonable daw kung sakaling ito ay papatayin niya dahil lalo kung nasa akto ng paggawa ng kababalaghan, 'di ba? Pero syempre, tayo bilang tawag dito, mga nagtiwala at sumampalataya sa ating Panginoong Diyos, kung sakasakali man na mapunta tayo sa ganong episode ng buhay natin is, sasabihin natin sa sarili natin, ano, kung ako ba si Jesus o ang Diyos, ano ba ang gagawin ko kahit malaman ko or makita ko man na, yun nga, halimbawa, ang aking asawa ay merong ibang minamahal or ibang ano, di ba? Yung kumbaga, para sa tingin ko, ang magiging ano sa'yo doon, ay ano sa'yo ni God, i-implant sa'yo ng Holy Spirit is patawarin mo siya, anak. Kumbaga, nasa sa'yo kung tatanggapin mo ba after ng pagkakasala niya. Pero sabi nga, di ba, kung ang Panginoong Diyos nga, lahat ng kasalanan natin mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan, pinatawad na niya. 'Di ba? Tayo pa kaya na tao ang hindi magpapatawad sa ating kapwa. Syempre, alam ko, I understand na mahirap. So it takes time and it takes a lot of prayer, it takes a lot of courage. And mapapansin mo naman kasi yan, kapag ang Diyos talaga naghahari sa iyo, yung kahit negatibo na yung nangyayari sa paligid mo, napapanatili mo pa rin na at peace or mapayapa yung sarili mo. 'Di ba? Kaya nga sabi dito, ang hari na dumarating na nakasakay sa kabayo, yan ay makikipagdigma. So, kailangan mabilis tumakbo yung kabayo at talagang pwedeng mga makailag sa mga pana or mga sandata ng mga kalaban, di ba? Pero ang sinakyan ng ating Panginoong Hesus sa isang batang asno, at ang ibig sabihin daw kapag isang batang asno ay yung hari na yun ay ang nais niya ay maghari ng may kapayapaan. So, ang ating Panginoong Hesus ay nais ng kapayapaan sa atin. Ayaw niya ng kaguluhan, ayaw niya ng digmaan, kundi nais niya ay ang naging pagtuturo niya ay mapayapa, 'di ba? Ang pagpapakain niya at pagpapagaling ay mapayapa. Subalit yun nga lang, hindi mawawala na meron talagang mga gawa ng kaaway o gagamitin ang kalaban para puksain ang mga taong namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, nawa hindi po tayo magpatalo sa mga gawa ng mga kalaban at lagi tayong magtatagumpay dahil ang ating Panginoong Hesus ay tagumpay sa krus na tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So, nawa po ay may natutunan tayo sa ating share ng devotion video at bukas po ulit. So, let us all pray.
for our closing prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat sa mga fresh revelation nyo, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay hindi kami nararapat na makapagdigma, makapaggalit, Panginoon, o makapag-awayan sa kahit sino, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay makita sa amin ng aming kapwa, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Sapagkat kayo naparito, Panginoong Yesus, para tubusin kami sa aming lahat ng mga kasalanan, Panginoon, whether it's in the past, in the present, Panginoon, at in the future, Panginoon. Kaya salamat, Panginoong Yesus, sa tinapos na gawa ninyo sa krus, Panginoon, at nawa kami ay makapamuhay din na naaayon sa inyong kalooban, Panginoon, upang kapag kailangan nyo ng kunin ang ipinahiram nyong buhay sa amin, Panginoon, ay maluwalhati at buong puso namin itong ibabalik sa inyo, sapagkat kayo naman talaga, Panginoon, ang may-ari ng lahat ng ito, Panginoon. At dinadalayan ko rin po, Panginoon, ito ay para sa lahat na po, Panginoon, na sino man na may mga problema, Panginoon, sa financial, Panginoon, ano man ang mga pangailangan ng bawat isa, Panginoon, kayo po ang nakakaalam, Panginoon. And we know that you are our provider, Panginoon. Gaano man kahirap, gaano man katindi, Panginoon, ang pinagdadaanan sa financial ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ay mayaman, Panginoon, sapagkat kayo may-ari ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya hindi imposible sa inyo, Panginoon, na maibigay ang pangangailangan at pagpapala para sa inyong mga anak na sumusunod sa inyo, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman, Panginoon, whether it's physically, emotionally, Panginoon, at spiritually, Panginoon. Alam po namin na you are our healer, Panginoon, and nothing is impossible to you, Lord God, if we believe and we have faith, Panginoon, na kayang-kaya ninyo at magagawa ninyo, Panginoon. Because by the stripes and the wounds of your Son, Jesus Christ, Panginoon, we are healed, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, sa aming pakikipagkapwa-tao, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon, ang aming relasyon sa aming kapwa, kung paano ang relasyon namin sa inyo, Panginoon, na nais naming mapatibay, nais naming mapaganda ang samahan, Panginoon, sa inyo, Panginoon, ay gayon din ang gawin namin sa aming kapwa, Panginoon, na wala kaming pipiliin sa aming kapwa, Panginoon, lahat ay aming tatanggapin, Panginoon, sapagkat kayo din ay walang pinipili, Panginoon. Gaano man katindi ang kasalanan ng bawat isa, Panginoon, hindi man kami karapat-dapat, pero pinili nyo pa rin kami, Panginoon. Minahal nyo pa rin kami at pinatawad sa lahat ng aming karumihan at kasalanan, Panginoon. Kaya nararapat lamang na kayo ay mapasalamatan sa bawat araw, oras at hininga ng aming buhay, Panginoon, sapagkat ito ay utang namin sa inyo, Panginoon. At sa takdang panahon, Panginoon, na inyong pinagkaloob ay aming isusulit at ibabalik sa inyo ng maluwalhati at masaya, sapagkat naipamuhay namin kung ano ang inyong misyon na ipinagkakaloob sa amin dito sa mundo. Muli, ikaw po ang mapapurihan at mapasalamatan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at anuman po ang hindi pa nabanggit ng mga panalangin, Panginoon, kayo na po ang siyang magpuno, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan niya, bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!